Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po ulit sa ating Barangay Kapre. Ako po ulit si Boy Kapre. At mayroon ulit tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig na halaw sa tunay na pangyayari. Tunghayan po natin. Sumilong ako sa lilim ng puno ng nara. Tirik na tirik ang araw. At napakainit ng temperaturang dala nito. Napabuga ako ng hininga matapos kong uminom ng tubig. 4 na kahoy pa ang aking naputol na may tig-3 metrong haba. Tanghaling tapat na. At 4 pa lamang ang napuputol ko. Bumagsak na naman ang aking balikat, sabay sandal sa puno ng nara, nang mapadako ang aking tingin sa naputol na mga kahoy. Kailangan ko pang makaputol ng 6 para buo ang bayad na makukuha ko. Sa hirap ng buhay at kakapusan, isa ganitong trabaho na lamang ako kumakapit. Gamit ang likod ng aking mga palad, ay pinahiran ko ang tumutulong pawis at saka nagpasyang tumayo para ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit, Pilo? Kunot noo kong tanong. Sumunod ang tingin ko kay Pilo. Siya ang kasamaan ko sa trabaho. Mabilis itong naglalakad patungo sa gitnang bahagi ng gubat. Nakangiti ito at panay sambit ng pangalan. Parang pangalan ng babae. Parang Felisa ang nauulinagan kong binabanggit niya. Napakamot ako sa ulo. Ano na naman kayang kalukuhan ang pumapasok sa isip ng lalaki yun? Isasawalang bahala ako na sana yun at babalik na sa pagtatrabaho. Nang bigla na lang itong nagsisisigaw. Tulong! Tulong! Pilo! Nabitawan ko ang hawak na itak at sinundan ang pinanggagalingan ng boses. Nanggagaling yun sa kuweba. Pilo! Asan ka ba? Malakas kong sigaw nang maabot ko ang bunganga ng kuweba. Madilim sa bahaging ito dahil nasa gitnang bahagi na ito ng gubat. Nagtataasan ang nakapalibot na mga puno at ang mga dahon nito ay nagsisilbing bubong na kahit sinag ng araw ay hirap makapasok. Pilo! Nasaan ka? Sigaw kong muli. Panay naman ang sigaw ni Pilo. At nagsisisigaw ito na parang nasasaktan ng husto. Umalingaw-ngaw ang huli nitong pagsaklolo. At bigla na lamang tumahimik ang kapaligiran. Umihip ang hangin. Banayad ngunit may kilabot na hatid. Kasunod dun ay nagkaluskusan ng mga tuyong dahon sa paligid. Dahan-dahan akong napaatras. Dahil sa puntong ito, kinakabahan na ako. Laganap pa naman ang usaping may nilalang na naninirahan dito sa gubat na kung sino ang mahuhumalingan ay natatagpuan na lamang na wala ng buhay kinabukasan. Wag naman sana. Buntong hininga ko. Maingat akong humakbang palayo. Bago pa man ako tuluyang makalayo,
Napalundag ako sa gulat nang mahulog mula sa itas ang katawan ng isang tao. Katawan ni Pilo. Laking gulat ko. At naitakip ko agad ang kanang palad ko sa aking bibig. Nang sa pakiramdam ko ay babaliktad ang aking sikmura sa pagdako ng aking tingin sa ibabang bahagi nito. Gutay-gutay ang mga lamang loob at wala na ang ibabang parte nito. Mabilis din ang pagkalat ng sariwa nitong dugo na nakaabot na sa aking paanan. Nagsisisigaw akong tumakbo. Subalit pagtingin ko ay hindi ako umaalis sa aking kinatatayuan. Anong nangyayari? Bigla akong naniga sa kinatatayuan nang madatnan ang isang babaeng nakayuko sa kalahating katawan ni Pilo. Ang mukha nito'y nakabaon sa dibdib. At doon ko lang napagtanto, kinakain nito ang laman ng aking kasamahan. Nagtangka akong tumakas. At bago pa man ako makakilos, ay nakatingin na ito sa akin. Ang mga mata'y mapupula na nanlilisik. Magulo ang manipis nitong buhok. Matutulis ang mga pangil habang tumutulo pa ang malapot na dugo. Mahahaba ang mga kuko na sa tansya ko'y aabot na ng isang talampakan ng haba. Maitim ang balat na parang naaagnas na. Ang amoy naman ay para bang buhok na sinusunog na hindi mo na nanaising maamoy. Nagsimula itong kumilos papunta sa akin na may malawak na pagkakangiti. Napakurap na lamang ako dahil hindi ko na alam ang gagawin. Nakapako pa rin ang aking mga paa sa kinatatayuan. Kahit anong pilit kong galaw sa aking sarili, ay hindi ko magawa na para bang may kung anong pumipigil sa aking diwa. 2 metro na lamang ang pagitan naming dalawa. Nanlalamig na talaga ako at nag-uunahan na sa pagtulo ang butil-butil kong pawis. Nanunuyo na rin ang aking lalamunan sa hindi mabilang na beses na paglunok. Katagang paulit-ulit na sinasambit ng nilalang na yun. Naipikit ko na lamang ang mga mata nang isang dipa na lang ang layo namin sa isa't isa. Bago pa man magsara ang talukap ng aking mga mata, ay nakaumang na ang kanyang kamay na taglay ang mahahabang kuko. Na ilang segundo lamang ay makakalmot na ang mukha ko. Hinintay ko na lamang ang aking kasasapitan. Nang napabalikos ako, napabangon ako na sa pusa po ang aking noo. Napahawak sa paalon-alon ng dibdib. Iniling-iling ko ang aking ulo. Mahinang hinampas-ampas ang pisngi. Pinabangungot na naman ako. Hindi na bago sa akin ang ganito. Gabi-gabi na to na nangyayari sa akin. Bawat gabi, bawat bangungot na aatake, ay iba-ibang aking nakikita. Minsan, ako ang nagiging masama. Minsan naman ako ang inaatake ng mga nilalang na dun lamang sa panaginip ko nakikita. Inabot ko ang baso ng tubig at sinindihan ng lampara matapos kong uminom.
Sinuot ko ang tsinelas at lumabas ng silid. Paglabas ko'y nadatnan ko si Lucio na inaasikaso ang isang dilag. Marahil ay kanyang bisita. Lalagpasan ko lang sana sila upang magtungo sa kusina nang mapako ang tingin ko sa babae. Biglang bumilis ang pintig ng aking puso. Parang nakita ko na siya dati sa isip-isip ko. Glenn, bisita ko nga pala si Rosita. Pagpapakilala ni Lucio sa akin sa babae. Matamis na ngiti naman ang iginawad ng babae sa akin. Magandang gabi naman, tanging sagot ko. Kanina ko lang yan nakakilala, dun sa may pamilyahan. Pagbibida pa ni Lucio, sabay kindat pa nito sa akin. Tinangon ko lamang siya at dumiretso na sa kusina. Kilala ko ang pinsan ko niyan. Masyadong hayok sa babae. Babaero nga kung ituring siya rito sa aming barangay. Bawat linggo, iba-iba ang babaeng inuuwi sa bahay. Matapos kong magtimpla ng kape, ay umupo ako sa upuang gawa sa kawayan sa kanang bahagi ng sala. Sa kaliwa naman nakapwesto sina Lucio at ang kasama niyang babae. Habang nagkakape ay pinagmamasdan ko ang babae at ang galaw niya. Mahinhin kong kumilos. Mapupungay ang mga mata. May katangusan ng ilong. Maganda ang kutis at malumanay kung magsalita. Nakakabighani rin ang kanyang tawa. Kaya siguro ay natukso na naman ang pinsan ko. Umiling-iling ako at dinala ang tasa sa bibig upang higupin ang kape. Ngunit nabitawan ko na lang ito bigla nang mapatingin ako sa salaming nakasabit sa dingding na nakatuon sa direksyon ng babae. Napatayo ako, sabay tingin sa babae. Napalipat-lipat ang paningin ko rito at sa salamin. Bakit wala kang ulo? Utal at kinakabahang tanong ko. Glenn, ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Lucio sa akin. Ilabas mo yan. Tinuro ko ang babae na kasama ni Lucio. Ilabas mo siya. Sabi ko pa. Ano bang problema mo? Tanong muli ni Lucio. Nang unti-unting ngumisi ang babae at tumingin ng pailalim habang nakapwesto sa likuran ni Lucio. At unti-unting nagbagong anyo. Ang mahaba nitong buhok ay nagsitayuan. Ang muka at balat nito ay umitim. Nanlilisik ang mga mata at sa kanyang likod ay lumitaw ang pakpak na maihahalin tulad sa pakpak ng paniki. Umihip ang malakas na hangin na pumatay sa lahat ng nakasinding lampara. Magsasalita na sana ako nang bigla na lamang may humila sa akin mula sa kung saan. Hindi ko nakita kung sino, ngunit tiyak kong ang babae ito. Nilipad ako nito sa ere. Mahigpit na nakakapit sa magkabila akong balikat ang mga kuko nito. Ang kuko na parang paa ng agila kung tawagin. Napadaing ako sa paunti-unting pagbaon ng kanyang kuko na humihiwa sa aking balat. Matapos marating ang halos 50 metro pataas, ay bigla akong binitawan. Nanlaki ang mga mata ko. Nakaawang ang bibig na bumagsak ako sa lupa sa tapat ng aming bahay.
pakiramdam ko ay naparilasa ako saglit sa epekto ng bagsak ko. At kasabay nun ang sakit na naramdaman ko dulot nito. Ngunit nakakilos din naman ako kagad. Glenn! Rinig kong tawag ni Lucio. Ano bang nangyari sa'yo? Bigla ka na lang nawala. Tapos, makikita kita rito sa labas. Tapos nakahiga ka pa dyan sa lupa. Inis nitong turan. Isinandal ko ang mga braso ko sa lupa bilang suporta upang makatayo. Nanginginig pa ang aking mga tuhod. Kahirap pa akong magbalanse. Kaya muling napasalambak na naman ako sa lupa. Lucio, ano bang nangyayari sa pinsan mo? Pagkadinig ko nun, ay napaangat ang tingin ko. Siya ang babaeng nag-anyong aswang kanina. Bago pa man makasagot si Lucio, ay inunahan ko na to. Aswang siya! Malakas at madiin kong bigkas. Gulat na napatingin sa akin si Lucio. Kalaunan ay napahagalpak ng tawa. Nagbibiro ka ba? Sa ganda niya, no? Aswang? Hindi ako nagbibiro. Isa nga siya. Hindi ko na natapos ang aking salita dahil sa biglaang paghila ni Lucio sa braso ko. Bakit? Bakit ka duguan? At tatakang tanong ni Lucio sa akin. Hindi na hinintay ni Lucio ang aking sagot. At inalalayan niya na akong makapasok sa bahay. Matapos ang insidenteng yun, ay hindi na bumalik ang babae sa bahay. Ngunit malakas ang kutob kong magkikita pa rin sila ng pinsan ko. Makalipas ang ilang araw, ay galit na galit akong binungaran si Lucio. Saan ka na naman magaling? Nagkita na naman kayo ng babae yun, no? Galit kong bungad kay Lucio. 10:00 na ng gabi. At ngayon lang ito nakauwi. Lasing pa. Napahilamos na lang ako sa muka dahil alam kong hindi ko to makakausap sa ngayon. Kaya giniya ko na lamang ito sa kanyang kwarto at lumabas na pagkatapos. Isasara ko na sana ang pinto nang makarinig ako ng sigawan ng mga tao sa labas. Dala ng aking pagiging mausisa, ay lumabas ako at nagtanong-tanong. Tiyempo naman at nakita ko agad si Mang Pasyo. Ano pong meron? Tanong ko kay Mang Pasyo. Nako, may natagpo ang bangkay ng isang binatilyo sa Kalye 2. Magtatanong pa sana ako, subalit nakalayo na ito. Sumabay ako sa dagsaan ng mga tao patungo sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagkarating ko ron, ay bungad na bungad ang katawan ng binatilyong nakasabit sa isang puno. Wala na ang ibabang parte ng katawan nito. Mulat ang mga mata. Nakaawang ang bibig habang tumutulo pa ang dugo. Sino ang walang iyang gumawa niyan sa anak ko? Daing ng isang matanda. Hindi ko na kinaya ang nakita ko. Mabilis akong lumayo at bumalik sa bahay. At agad kong isinara ang pinto, pati na ang mga bintana. Kinilabutan ako ng husto. Nang sumagi sa isip ko ang napanaginipan ng nakaraang gabi. Ang paraan ng pagkamatay ng binatilyong iyon ay ang eksaktong nangyari sa panaginip ko. Sa kasamaan kong si Pilo, ayon sa aking panaginip. Pero imposible namang mangyari ang ganung bagay, di ba? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit sa kaloob-looban ko, talagang nervyos na ako.
Dumaan ang mga araw at laganap na ang paghahasik ng lagim mula sa hindi pa matukoy na salarin. Binatilyo ang mga biktima nito. Pareho ang paraan ng pagpaslang, pati na ang oras ng pagsalakay. Matatagpuan ang kalahati na lang ng katawan ng biktima sa 10 oras ng gabi. Balisang-balisa ako habang palakad-lakad sa harapan ng pintuan. 1:00 na ng madaling araw yun at hindi pa nakakauwi si Lucio. Nasaan na ba kasi yung sirahulong yun? Alalang tanong ko. Kaya sumilip ako sa bintana. Nagbabaka sakaling parating na yung pinsan ko. Nang hindi ko makita kahit ng anino nito napagpasyan ko ng hanapin ito. Dahil panigurado ako ang mananagot sa kanyang mga magulang at sa aking mga magulang pag may nangyari dito. Ako ang nagsama sa kanya rito sa lugar na to. Nanindig agad ang mga balahibo ko pagkaapak pa lang sa lupa. Sa paghakbang ko'y pansin kong may pares na ng mga mata ang nakatingin sa akin. Napalingalinga ako. Tahimik ng paligid dahil pasado 1:00 na. At sobrang dilim din dahil wala pang kuryente dito sa aming lugar. At wala ring buwan. Binilisan ko na lang ang paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Basta ba ang nasa isip ko'y mahanap ko agad si Lucio bago pa man sumalakay muli ang hindi kilalang kalaban. At sa hindi kalayuan ay may bulto akong napansin. Baka si Lucio yun. Lucio! Tinakbo ko ang kinaroroonan nito. Lucio! Saan ba galing? Napaatras ako nang umangat ang nakayuko nitong muka. Pagtingin nito, ito ang babaeng tinahuhumalingan ni Lucio. Ang babaeng nag-anyong aswang na umatake sa akin. Sino pong hinahanap nyo? Nakangiti nitong tanong. Hindi ko siya sinagot. Nanginginig na napaatas ako. Madilim pa ang paligid. Hindi pa naghahari ang araw. Mapang-akit nitong sambit. Wala ring buwan na magbibigay liwanag. Namilog ang aking mga mata nang magsimula itong mag-ibang anyo. Ilang sandali pa ang nakabibigani nitong itsura ay naging isang ganap na aswang sa aking harapan. Panay ang sigaw ko at napatakbo ko kung saan-saan. Takbo lamang ako ng takbo at hindi ko na alintana na nasa kakahuyan na pala ako nagtatatakbo. Takbo lang ako ng takbo dahil sa takot. Hanggang sa mapatigil ako. Dahil nasa harap ko na ang kuwebang nakita ko sa bangungot ko. Agad na namayani ang takot. Naging estatwa ako nang lumitaw ang kalahating katawan ng pinsan ko sa aking paanan. Lucio? Masarap pala ang kapatid mo. Wika ng aswang na ngayon ay bumalik sa anyong magandang dilag. May bit-bit pa itong paa. Kinagat at kinain ito ng buo na para bang sa litsyong manok. Ngayon, ikaw naman. Naalerto ako naman ang balingan nito. Nagpalit ito ng anyong aswang at sa pagtalikod upang sana ako'y makatagbo
siya muli ang bumungad. Hindi ako nakapagsalita at napaluha na lang sa mahigpit nitong pagsakal sa akin. Bumao ng kanyang kuko sa aking lalamunan na nagpapahirap sa akin sa paghinga. Madilim pa ang paligid. Hindi pa naghahari ang araw. Natatawan nitong wika na parang baliw. At mula sa kanyang likuran ay lumitaw ang mahaba nitong buhok at agad na pumulupot sa aking bewang. Napagtangis ko ang mga baging nang maramdaman ang mahigpit nitong pagkakagapos. Wala ring buwan na magbibigay liwanag. At wala ring makakapigil sa aking panghasik. Nag-uuna na sa paglabas ang dugo sa aking bibig. Ilang sandali pa ay naglabas-masok na ang buhok nito sa aking tenga at ilong. Nasisiyahang pinapanood ang kahuli-hulihang hantungan ko. Tawa siya ng tawa habang bumabalik ang anyo sa taong may napakagandang mukha. Nang bigla na lamang itong bumitaw sa akin, nagpalit ng anyo at umalis sa sobrang bilis ay hindi ko na malaman kung sa yungi ba ito pumunta. Patuloy ako sa pagsigaw at sa paghingi ng saklolo. Ilang sandali pa ay nakakita ako ng mga sulo na parang papunta sa aking direksyon. At kasunod doon ay mga boses ng mga kalalakihan. Mga kabaryo namin. May mga nakakita pala sa pagtakbo ko kanina. At malamang nagtawag ng mga kalalakihan upang masundan ako. Anong gabing yun ay nailigtas ako ng aking mga kabaryo. Umalis agad ako sa baryo na yun. Dahil sa sobrang takot, nabalikan akong muli ng nilalang na yun.